mayroon akong isang alaala mula noong 6 na taong gulang pa lamang ako. Napakalinaw ng alaala kong ito, na parang isang eksenang paulit-ulit na ipinapalabas sa isip ko. Tuwing nagpapalitan kami ng mga nakakatakot na kwento, hindi ko mapigilang ibahagi ito, dahil ito ang isa sa mga bagay na hindi ko kailanman malilimutan. Naalala ko na nasa loob kami ng banyo, ako at ang nanay ko. Nakaupo siya sa inidoro, habang ako naman ay nakatabi sa kanya, tulad ng madalas kong gawin noon kapag ayaw kong mahiwalay sa kanya. Bukas ang pinto, kaya tanaw na tanaw ko ang isang bahagi ng kusina, lalo na ang counter, na may mga gamit sa pagluluto. Ang ilaw sa banyo ay maliwanag, pero sa labas, sa bahagi ng kusina, medyo madilim na, para bang nagkukubli ang anino sa bawat sulok. Doon, sa gilid ng kitchen counter, may isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang anino na tila hindi lang basta anino. Halos hindi ko siya makita ng buo, pero ramdam kong nandoon siya, isang presensya na hindi dapat naroroon. Sa una, hindi ko pa ito napansin ng husto, ngunit nang magtagal, unti-unti kong naaninag ang anyo niya. Wala siyang katawan, wala siyang buhok, wala rin siyang kahit anong kasuotan. Isa lamang itong ulo na parang lumulutang sa ere, at may mga kamay na tila galing mismo sa hangin. Pero ang pinakakinatatakutan ko ay ang itsura ng kanyang mukha. Ang balat niya ay parang manipis, halos parang anino lamang pero may kaunting anyo. Hindi ito buo, hindi ito matibay na anyo tulad ng isang normal na tao. Para siyang gawa sa usok o tubig na sinisikatan ng liwanag, parang hindi siya ganap na naririto sa mundong ito. Pero kahit na ganoon, kitang-kita ko ang ginagawa niya. Hawak niya ang kanyang sariling mukha gamit ang dalawang kamay, hinihila pababa ang kanyang ibabang talukap ng mata, dahilan upang bumagsak din ang kanyang bibig sa isang nakakatakot na lungkot. Para siyang isang taong sumisigaw sa katahimikan, isang kaluluwang puno ng hinanakit. Alam mo yung ginagawa ng mga tao kapag gusto nilang magmukhang may puting mata, hinihila nila ang ibabang talukap ng mata, tumitingala, upang lumitaw ang puti ng kanilang mga mata. Ganoon ang pinakamalapit na paglalarawan sa hitsura niya. Pero hindi siya tumitingala. Hindi siya gumagalaw. Diretsong nakatitig lang siya sa akin, at ang mata niya, hindi ko maipaliwanag kung ito ba ay may kulay o wala, pero may isang bagay sa titig niya na nagpanginig sa akin. Para akong hinahatak papalapit sa kanya, pero hindi ako makagalaw, dahan-dahan akong napaluha. Hindi dahil gusto kong umiyak, kundi dahil hindi ko kayang tiisin ang nakita ko. Nanginginig ang kamay kong itinuro siya, paulit-ulit, umaasang makikita rin siya ng nanay ko. Pero hindi. Hindi niya siya nakita. Para bang ako lang ang may kakayahang makita ang nilalang na ito. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ba talaga ang nakita ko. Hindi ako madaling maniwala sa multo, pero gusto kong maniwala. At kung meron mang maliit na patunay na maaaring totoo sila, ito na siguro yon. May posibilidad na nagkaroon ako ng guni-guni, pero hindi naman ako basta-basta nakakakita ng mga bagay na wala. Alam kong may mga hindi maniniwala sa akin, kahit ako mismo, may mga sandaling nagdududa ako sa sarili kong alaala. Pero sa kabila ng lahat, may isang bagay akong alam na alam ko, nakita ko siya. At ang mukhang iyon, ang titig niyang hindi kumukurap, ang ekspresyong puno ng hindi maipaliwanag na lungkot, ay mananatili sa isip ko habang buhay. Hindi ko alam kung bakit, pero alam kong kahit saan ako mapunta, ang mukha niyang iyon ay patuloy akong hahabulin.